Anong gagawin mo kapag nakatira ka malapit sa isa sa mga haunted na lugar dito sa Pilipinas and the entities were bothering you dahil malapit ka sa lugar kung saan sila namatay? Sa lahat ng articles na nabasa ko, itong story ng Ozone Disco sa may Quezon City ay hindi nawawala sa listahan. Gaano nga ba siya ka-haunted? Ang nangyari sa Ozone Disco sa Quezon City taong 1996 ay dineklara bilang isa sa pinaka-worst nightclub fire in the world. And based sa articles na nabasa ko, yung sunog na nangyari sa Ozone Disco ay yung pinakamalalang sunog na nangyari sa Philippine history. Noong March 18, 1996, katapos lang ng anniversary nito, after midnight, sa gitna ng nagsasayahang mga tao, sumasayaw, sobrang malaking sunog na nangyari na tumapos sa 160 na tao sa loob ng disco. And the injured people were 95. So imagine, sobrang daming tao sa loob. During that time, around year-end na yun ng school, so mostly nung mga namatay ay high school students na nagsa-celebrate nung end of school year nga. Actually, yung disco bar na yun ay 50 square meter lang, and yung permit lang na inalaw sa kanila ay 35 to 50 people lang ang allowed inside. Pero that night, 40 employees yung naka-duty and about 400 people yung labas-masok sa club. So basically, nilabag nila yung rules ng permit na binigay sa kanila. Yung mga nakasurvive at nag-share nung nangyari nung gabing yun, ang sabi nila, nakakita sila ng usok, nakakita sila ng pag-spark ng mga wiring, and akala nila part yun nung party effects. Nangyari yung apoy, maraming namatay, and the rest is history. After the fire, halos lahat ng katawan ay natagpuan sa may corridor papunta sa exit na puro sunog at para bang nagsisiksikan para makalabas at makaligtas sa apoy. Pero going back sa haunted and paranormal encounters ng mga nakatira ngayon na malapit sa Ozone Disco, especially sa mga guests na nag-check-in sa Imperial Suites Hotel na malapit sa dating kinatatayuan ng Ozone Disco, most of the time kapag sila ay nasa kwarto, palaging may malalakas na katok na maririnig, and yung mga katok na naririnig nila ay para bang humihingi ng tulong. Yung mga residents din nearby ay madalas kapag gabi, naririnig nila na parang may nagpa-party from somewhere, from one of the establishments na nakapalibot sa kinatatayuan nung dating Ozone Disco. At first, natatakot sila, pero eventually, kinasanayan na lang nila, and alam din nila yung tunog nung parang mga nagpa-party is nanggagaling doon sa kinatatayuan nung establishment. Also, yung ibang residents na dumadaan sa area na yon, they would see shadows and figures ng mga tao nagsasayaw. And may mga times din na may naririnig silang mga sumisigaw habang may malalakas na radyong tumutugtog. But I did my research and hinanap ko kung ano yung pinaka-terrifying and madalas na nangyayari sa mga nakaka-encounter ng paranormal activities doon. Napag-alaman ko na may iilang drivers na dumaan sa street na yon. Pagdaan nila sa kinatatayuan ng dating Ozone Disco, may kumakaway sa kanila sa kalsada habang sila ay nagda-drive. Most of them ay kumakaway din pabalik, and after nilang makalampas doon, pakiramdam nila ay may sumasakay na sa mga dinadrive nilang motor or mga sasakyan. Some of them were having nightmares pa na hindi nila alam kung ano yung pinagmumulan, kasi madalas na napapanaginipan nila ay tungkol sa sunog, sa disco, at sa mga estudyanteng namatay. If you would ask me ano ba yung conclusion ko kung bakit nararanasan to ng mga residents, especially ng mga driver na dumadaan sa kalsada na yun, I think these spirits ay hindi pa matanggap na wala na sila kahit ilang years na yun nakakalipas, and yung mga pagkaway, yung mga pagsigaw na naririnig nila just indicates na sila ay naghahanap pa rin ng way palabas para sana mailigtas yung mga buhay nila. But sadly, until this very day, maraming family ang nawalan at talaga nagluksa sa pagkawala ng mga biktima ng sunog. At this very moment, ang nakatayo na doon ay isang food chain na pag-aari ni Boy Abunda, and sabi nila si Boy Abunda daw tried communicating first sa mga spirits na ando, nagpa-blessing and everything. And so far, yung mga paranormal activities were minimized ever since pinabless and pinakleanse ni Boy Abunda. Niisip ko, malapit lang kasi kami doon,
what if puntahan namin? What do you guys think? This is for video, comment din kayo mga horror stories na katulad ng mga sinishare ko dito sa TikTok. Pwede nyo isend sa aking Instagram account and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!